So yun nga po mga kaparokya, nitong nagdaang linggo nga po ay hindi nga po natin nasilayan o hindi nga po natin napanood ang singing girl group ng Itbulaga na Singing Queen. At ilan nga po sa mga netizen ang tila nababahala sa pwedeng sapitin ng grupo sapagkat tila na itchapwera nga po ito dahil sa bagong segment ng Itbulaga na The Age is Right. So, tila natabunan mga kaparokya ang residence segment ng Itbulaga na pera fee ng bagong segment na ito. Kaya yun nga po mga kaparokya, may ilang mga netizen, lalo na yung mga supporters ng nasabing grupo, ang natatakot at nababahala sa pwedeng sapitin ng nasabing grupo. At yun nga po mga kaparokya ang pag-uusapan natin ngayong araw po. Tuluyan na po bang tinanggal ng Itbulaga ang Singing Queen? Pero bago natin talakayan yan mga kaparokya, kung bago lamang po kayo sa aking channel, at kung gusto po ng ganitong klaseng content ay makikiusap po ko sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin na sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood ng mga ina-upload po natin video araw-araw. Maraming salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So mga kaparokya, mamaya po bago matapos ang ating video ay mag-shoutout po tayo ng ilang mga solid viewers po natin. Ito po ay pasasalamat lamang po sa mga taong patuloy na tumatangkilik at sumusubaybay ng aking munting channel. At sana naman po mga kaparokya, sa lahat po ng manunod po ng video ko na ito, ay pakilike naman po mga kaparokya dahil malaking tulong po ang likes ninyo. Sapagkat mas nare-recognize nga po ng YouTube kapag nagla-like nga po kayo. Kaya please, palike naman po ng aking video sa tuwing mag-upload po tayo. So, yun nga po mga kaparokya, tila nababaala ang ilang mga netizen at lalo na nga po yung mga supporters ng singing group ng Itbulaga na Singing Queen sapagkat tila na atsyapwera nga po ang nasabing grupo since i-pilot nga po ang newest segment nitong The Age is Right. Meron nga pong nag-comment sa post nga po ng Itbulaga Facebook page at ayon sa nag-comment, hindi na po pinakita mga kaparokya ang name ng commenter na ito. We appreciate of your show discovering new talents and changes in your segments. But it has come to the viewers' attention regarding the Singing Queens. We hope to hear from you about their status on your program as many Dabarkads viewers are looking for them. So totoo naman po yun mga kaparokya, marami pong mga viewers ng Itbulaga ang hinahanap ang Singing Queen. At hindi po nga nila alam kung ano nga po ang estado ng nasabing grupo. Kaya yan mga kaparokya, tinag na nga po ng commenter ang TVJ Facebook page para alamin kung ano po ang totoong dahilan patungkol nga po sa nasabing grupo. At yun nga po mga kaparokya, sumagot naman po ang TVJ or yung page ng Itbulaga. Sabi dito, SQ or Singing Queen is still part of Itbulaga. Abangan niyo po. So means mga kaparokya ay hindi po totally tinanggal ng Itbulaga ang Singing Queen at hindi po nila tatanggalin ang Singing Queen. Unang-una dahil nakakontrata nga po sa kanila ito. Pangalawa mga kaparokya, meron naman pong ibang segment ang pwedeng paglagakan para sa nasabing grupo. Siguro mga kaparokya, pinahinga lang po ang Singing Queen dahil mayroon po silang binubuong proyekto para sa nasabing grupo, para sa nasabing singing group na binuo naman po talaga yan ng Itbulaga. Kaya hindi po nila hahayaan na basta-basta na lang po mawala ang Singing Queen lalo na unti-unti na nga pong nakikilala ang tulad nila Sam, nila Jean at yung mga bumubuo nito. Kaya I don't think natatanggalin or aalisin nila ang singing group dahil alam ng Itbulaga na napamahal na nga po sa mga viewers nila
ang nasabing grupo. Pero mga kaparokya, hindi naman din po natin pwedeng masisi ang mga netizen, lalo na yung mga supporters nito. Sapagkat napamahal na nga po sa kanila ang Singing Queen. Meron na nga pong na-build up na samahan ang nasabing grupo at yun ang isa sa pinahihinayangan ng mga viewers ng Eat Bulaga. At for sure mga kaparokya, ay meron nga pong nilulutong segment para sa nasabing grupo. Hindi po nila basta-basta pwedeng alisin ang Singing Queen. Sapagkat talent nga po nila yan at nakakontrata nga po sa kanila yan. Unless kung ang singing group ang siyang personal na nag-request para maalis sila. Pero hindi naman po gagawin ng Singing Queen yan. So sa mga viewers or supporters ng Singing Queen, yan na nga po, sinagot na nga po sila ng Eat Bulaga. Magantay-antay lang po tayo mga kaparokya. Huwag po tayong mainip. Meron pong designated na pwedeng paglagakan ang singing group na Singing Queen dahil hindi naman po papabayaan ng Eat Bulaga yung kanilang sariling talent. Samantala mga kaparokya, meron nga po tayong nakitang write-ups coming from Tele Pinoy na kung saan mga kaparokya ay tinalo na daw di umano ng TV5 ang GMA Network when it comes sa noontime program. Ito po mga kaparokya ay sa single channel lamang to between TV5 at GMA Network. So ayon dito mga kaparokya sa write-ups ng Tele Pinoy. Yung Tele Pinoy mga kaparokya, ang content po nito either politics or entertainment. Pero more on entertainment yung mga content po nito. At hindi po ito bias mga kaparokya. Well, actually, mas showy pa nga po sila sa mga programa ng GMA at ng ABS-CBN. Pero neutral po ang page na ito. So yun nga po, ayon dito, 3 TV5 shows hold strong amid early 2026 TV shake-up. So alam naman po natin mga kaparokya, nung pagpasok ng bagong taon ay nagkaroon nga po ng rigudon between TV5 at ABS-CBN na kung saan ang ilang programa or yung content provider nga po nilang ABS-CBN ay lumipat nga po sa All TV. Dahil nga po sa tila hindi po pagkakaunawaan. Pero dito mga kaparokya, hindi na po natin babasahin yung kabuuan dahil masyado pong mahaba. Mag-focus na lang po tayo sa sinabi dito ng Tele Pinoy, yung content nga po ng Tele Pinoy. Eat Bulaga posted a 3.4 ratings or percent ratings across TV5 and RPTV, outperforming, again mga kaparokya, outperforming the GMA Network airing of Kapamilya Noontime Show, It's Showtime, which recorded 3%. So tinalo daw ng TV5 at ng RPTV ang GMA Network. Let's say mga kaparokya, TV5 lang. Assuming kung yung ratings ng RPTV ay 0.2 or 0.3%, meron nga pong ratings ang TV5 na 3.1%. Meaning ay tinalo pa rin po ng TV5 ang GMA when it comes sa noontime program. So tinalo ng limited reach at mahinang signal na TV network na TV5 ang GMA network na knowing naman po na napakalawak at napakalakas. At sabihin natin mga kaparokya, pinakamayamang TV network sa kasalukuyan dito sa bansa. So ano kayang masasabi dito ng Lion Here TV? Knowing naman na Lion Here TV mga kaparokya ay supporter ng ABS-CBN at ng GMA Network. Lalo na ng It's Showtime pagdating sa noontime program. Kahit yung mga sinasabi or yung mga statement ng It's Showtime ay kinokontent nga po ng nasabing page na ito. So anong masasabi niya patungkol dito na tinalo ng TV5 ang GMA Network? Iko-content kaya ito ng Lion Here TV? I'm not against sa It's Showtime, but I against with Lion Here TV dahil napaka-bias po nito sa Eat Bulaga. So ano kaya ang magiging reaction dito
ng Lionhear TV. And of course, ano rin po ang magiging reaction dito ng GMA Network? Ano ang magiging posisyon nila with regard po dito? Hindi po tayo nababahala sa It's Showtime dahil knowing naman po ang It's Showtime ay nandyan lang po yan, steady lang po yan. At sa dami na nga po ng pinagdaanan ng It's Showtime, ngayon pa ba sila give up? Di nga po sila sumuko nung time nung Alda na talagang sadsad na sadsad ang ratings po nila against Eat Bulaga. Pero still, nandyan pa rin po sila bilang isang noontime show. Eto mga kaparokya, ano ang masasabi or ano ang magiging reaction dito ng GMA Network sapagkat napakalawak ng kanilang TV network at napakalakas, mayaman na TV network ang GMA sa kasalukuyan pero tinatalo po sila ng limited reach at mahinang signal na TV5. Well mga kaparokya, maganda naman po talaga ang It's Showtime pero iba po kasi ang Eat Bulaga. Lahat ng segment nito ay talagang panonoorin mo. Ngayon kasi mga kaparokya, aminin man natin o hindi, may ilang mga kapuso ang tila hindi nga po nagugustuhan ang segment ng It's Showtime. Lalong-lalo na nga po ang tawag ng tanghalan. Yung laro-laro pick, okay pa yun mga kaparokya sapagkat marami naman po talagang matututunan sa nasabing segment. Pero ang tawag ng tanghalan mga kaparokya ay parang hindi po nag-rate even mga kaparokya sa online viewership. Talagang bumabagsak nga po ang viewership ng main YouTube channel ng It's Showtime. Unlike sa Eat Bulaga ay steady yung views nito na mataas. Kung mapapansin nyo mga kaparokya, tumataas lamang po ang number of views ng GMA Network YouTube channel sapagkat inaabangan nga po yung susunod na palabas ng nasabing TV network, yung panghapon na palabas ng GMA Network. Yan ang dahilan kung bakit tumataas ang views ng GMA Network YouTube channel. Pero kung walang palabas, ang GMA Network I doubt na tataas po ang views nito sa kanilang main YouTube channel. So yun nga po mga kaparokya, ano po kaya ang magiging reaction dito ng GMA Network? So grabe mga kaparokya, tinalo ng Eat Bulaga ang It's Showtime pagdating sa single channel. Well, tinalo lahat mga kaparokya ng Eat Bulaga yung single channels ng It's Showtime. Tinalo ng TV5, ang All TV, ang A to Z at ang Kapamilya Channel. Dominated sa araw na to mga kaparokya, January 22. At yun nga po mga kaparokya, ilan pa po sa mga steady ang ratings ng TV5 ay yung Frontline Express at Frontline Pilipinas with 2%. Hindi na po masama yan mga kaparokya, lalo hindi na po masama sa Eat Bulaga ang 3.4% sapagkat yan na nga po talagang average ratings ng pananghaliang programa ng iconic trio na Tito, Vic, and Joey. So yun nga po mga kaparokya, ano po ang masasabi dito ng GMA Network at ni Lionhear TV? Ko-content kaya ito ni Lionhear TV? Well, abangan natin mga kaparokya. I-check natin yan. So, yun nga po mga parokya, tulad ng pangako ko sa inyo bago tayo magtapos ay mag-shoutout po tayo. At ito po yung mga solid viewers natin na patuloy na tumatangkilik at nanonood ng mga uploaded video po natin. Ito po ay aking pasasalamat sa inyo sa patuloy na pagtangkilik. So, sinashoutout ko po si Jeanette and Kaha. Solid viewers po natin yan simula't simula. Si Lorieta Abawag, Jeanette Banes, Irene Quiles. Si Irene Quiles, lagi po yung nag-comment sa ating mga uploaded video. Si Mayflor Galicio at si Elizabeth Pangilinan. Si Miss Elizabeth Pangilinan is from Singapore. Nagtatrabaho po siya sa Singapore. So, special mention po kayo mga kaparokya, yung mga binanggit po natin dahil hindi po sila nagsasawa sa panonood po ng video natin. Sobrang na-appreciate ko po kayo
mga kaparokya. At sa mga viewers po natin dyan, mga kaparokya, na gustong magpa-shoutout, ay i-like nyo naman po mga kaparokya yung video ko na ito. Yung mga video na ina-upload po natin dahil malaking tulong po yan para sa akin at para ma-recognize nga po tayo ni YouTube. So kayo mga kaparokya, anong masasabi nyo rin po dito sa topic po natin para sa araw na ito?